Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Kuya Archie. Kuya Archie, ang aking pangalan. Ano nga ulit ang aking pangalan? Magaling. Ngayon, may katanungan ako sa inyo. Sino ba sa inyo ang nakakita na ng baka at daga? Okay, magaling. Ngayon, may dala akong kwento na pinamagatang ang matapang na baka at maliit na daga. Ang kwentong ito ay isinulat ni Hananleia M. Alipolo, Giselle Joy D. Dayaganon, Sharaine Jane Gallardo. At nakita nyo ba ang mga larawang ito? Ito po ay ginuhit ni Ronnie Mark Villanueva. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, mayroong isang malaki, malakas at matapang na daga na may pangalang Kapitan. Si Kapitan ay kilala sa kanyang laki, lakas at tapang. Sa kabilang banda, mayroong isang maliit na daga. Siya ay matalino at mapanuri na may pangalang Diego. Isang araw, habang si Kapitan ay naglalakad sa kagubatan, natagpuan niya si Diego na nag-aalmusal sa ilalim ng puno. Napag-isip-isip ni Kapitan, bakit itong maliit na daga ay hindi kinakabahan sa akin? Siya'y napakaliit at ako'y malaki, napakalakas. Tinawag ni Kapitan si Diego ng malakas. Hoy dagang maliit. Tawag ni Kapitan, subalit hindi man lang siya pinansin ni Diego. At pinagsawalang bahala niya na lamang ang pagtawag sa kanya ni Kapitan. Dahil sa inis ay umalis na lamang si Kapitan. Isang araw, habang kumakain ng damo si Kapitan, ay nakita nitong dumaan si Diego. Nakaisip ng kalokohan si Kapitan, kaya hinamon niya sa isang paligsahan si Diego at agad naman itong pumayag. Ang paligsahang ito ay ang paramihan ng pagkuha ng bunga ng puno ng mangga. Ito ang naisip na paligsahan ni Kapitan dahil alam niyang siya ang mananalo. Dahil siya ay malaki at malakas. Kumpara kay Diego na sobrang liit, nakakasiguro siyang matatalo ito. Handa ka na bang matalo, daga? Ha 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 ha! Saad ni Kapitan kay Diego. Huwag kang papasiguro, Kapitan. Maliit man ako ay kayang-kaya kitang matalo gamit ang aking talino. Saad ni Diego kay Kapitan. Tinawanan na lamang siya ni Kapitan. Sana, pagkatapos ng kompetisyong ito, ay tumigil ka na sa panggugulo sa akin, Kapitan. Nang malaman ito ng ibang mga hayop, ay agad silang nagplanong manood sa paligsahan ni na Kapitan at Diego. Nang magsimula ang kompetisyon, walang ano-ano'y agad nagpakitang gilas si Kapitan. Inalog nito ng malakas ang puno ng mangga kaya't naglaglagan ang mga bunga nito. Nang marami na ang manggang nahulog, ay tumigil ito at sinimulang ipunin ang mga bunga. Nagulat ito nang makitang mas maraming mangga ang naipon ni Diego. Hindi mo ba alam, Kapitan, na habang abala ka sa pag-alog ng mangga ay iniipon ko ang nahuhulog na bunga? Ha 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 ha! Saad ni Diego. Dahil dito ay natalo si Kapitan at nahiya sa ibang hayop na nanonood. Doon niya napagtantong hindi sa lahat ng oras ay magagamit niya ang pagiging tuso at pagiging malaki at matapang. Kapitan, dahil nanatalo ka sa ating paligsahan, sana'y tigilan mo na ang panggugulo mo sa akin, saad ni Diego. Pasensya na sa lahat ng pang-insulto at panggugulo ko sa iyo, Diego. Hindi ko na ulit gagawin iyon sa iyo, sagot ni Kapitan. At tumalikod ito at handa nang umalis, ngunit pinigilan siya ni Diego at sinabihang, Kapitan, simula ngayon, magkaibigan na tayo. Huwag mo na ulit akong insultuhin o pagtawanan ang aking laki, sabi ni Diego. Simula noon, naging magkaibigan si Kapitan
at Diego, at natutunan ni Kapitan ang pagiging mabuti sa kapwa. Mula noong araw na iyon, nagkaroon sila ng malalim na respeto sa isa't isa. Si Kapitan ay natutunan hindi lamang lakas ang nagbibigay halaga, kundi pati na rin ang katalinuhan. Si Diego ay natutunan na ang katalinuhan ay mas pinapahalagahan kaysa sa kapaligiran. At higit sa lahat, ang nagbuong pagkakaibigan ng dalawang magkaaway. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, anong aral ang makukuha natin sa kwentong ito? Okay, ang aral na makukuha natin sa kwentong ito ay ang pagiging mabuti sa kapwa, maliit man siya o malaki. Hanggang sa muli mga bata, paalam!